Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vice, ako po si Cherubim Ganaden at narito na ang mga nagbabagang balita. Dalawang miyembro ng minority bloc ang itinalaga upang pumalit kay Senators Ronald Bato de la Rosa at Joel Villanueva sa Senate Committee on Ethics and Privileges ayon sa inihayag sa plenary session ng Senado kahapon, Martes. Naghain ng mosyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri upang italaga sila Senator Amy Marcos bilang kapalit ni Senator de la Rosa at Senator Rodante Marcoleta naman bilang kapalit ni Senator Villanueva na agad namang inaprubahan ang mosyon ni Senate President Vicente Tito Soto III at wala ni isa mang senador ang tumutol dito. Matatanda ang matagal nang hindi dumadalo sa pagdinig ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na umano'y maglalabas ang International Criminal Court o kaya ICC ng arrest warrant laban naman sa senador kaugnay ng kanyang papel sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Samantala, si Senator Villanueva naman ay nahaharap sa mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y Coast Flood Control Projects. Sa iba pa mga balita, FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. nasunog ang isang yate habang naglalayag sa katubigang sakop naman ng Tingloy, Batangas kahapon, Martes. Base sa paunang ulat, naglayag ang motor yacht MY Alusive mula sa Puerto Galera patungong Punta Fuego na Sugbo, Batangas para makilahok sana sa isang yacht sailing event. Subalit sumiklab ang sunog na pinaniniwala ang nagmula naman sa engine room dahil sa posibleng electrical failure. Nirespondehan ng Philippine Coast Guard o PCG District Southern Tagalog ang nasunog na yate at ligtas na inailikas ang 7 Pilipinong crew members na sakay naman ng yate. Dinala ang mga nasagip na crew sa Batangas Port para sa medical assessment. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panguling balita, hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kahapon, Martes na palawigin ang suspensyon kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga dahil umano sa patuloy nitong paglabag sa mga patakaran ng Kamara at sa mga kapwa mambabatas. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valerio, malinaw na may babala noon kay Barsaga na mas mabigat na parusa ang ipapataw kung mauulit ang parehong paglabag. Subalit patuloy pa naman ang pagiging pasaway ng mambabatas. Anya, nilabag nito ang Section 141 ng Rule 20 ng House Rules. Matatandaang nung unang bahagi ng Disyembre noong nakaraang taon ay sinuspinde ng Kamara si Barsaga ng 60 araw dahil sa umano'y disorderly acts and behavior kaugnay ng kanyang mga social media post. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan ang mamainit na balita mula dito sa FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.